Ang Pilipinas daw ang may pinakamaraming kaso ng dengue sa Southeast Asia, ayon sa Department of Health. Sa ibang bansa naman sa Asia, bumaba na raw ng mahigit kalahati ang mga kaso ng dengue dahil sa isang pinag-aaralang bakuna. Makibalita tayo kay Maria Bulaklak Ausente. Mahigit 13,000 kaso ng dengue ang naitala ng Department of Health mula nitong Enero hanggang Marso ngayong taon. Sa lagay na yan, nabawasan pa ng kalahati ang bilang kumpara sa parehong panahon noong 2013. At tulad ng dati, karamihan pa rin sa mga biktima nito, mga bata. Sa kabuuan, 40 na ang nasawi dahil sa dengue. Pero ang pinaka-nakakaalarma, ang Pilipinas ang may pinakamataas na naitatalang kaso ng dengue sa Southeast Asia nations ayon sa DOH. At ngayong tag-ulan, kung kailan karaniwang dumarami rin ang mga lamok, inaasahan na ang muling pagdami ng mga biktima ng dengue. Sagot na kaya rito ang bakunang binuo ng pharmaceutical company na Sanofi Pasteur? That we can reduce disease by 88% in the severe form. And this is critically important when you think about the gravity of a severe infection. And our results also show that we can reduce hospitalization by 2/3. Sa pag-aaral na pinangunahan ng ating kababayan na si Maria Rosario Capeding ng Research Institute for Tropical Medicine, napababa raw ng vaccine ng higit sa kalahati ang kaso ng dengue sa ilang bansa sa Asia. Pero may ilan pang kailangang linawin, kabilang narito ang dosage na kailangang ibigay sa isang pasyente. May kamahalan din daw ang bakuna. For Sanofi, the phase 3 results are a very important step because with the efficacy study, this will mean that Sanofi will be able to file for approval in a number of countries. We don't know yet when, but probably it's in line with the plan to roll out the drug in 2015.